Muna ka mo pagtuon kay mahuman na lang adlaw di pa mo magtuon, no? Kay ang simbang Katoliko misteryoso yun. Lucy ko katuig nag-study si mga Lucy ko katuig nag-study Katoliko to karon pa jud mo magtuon banda. A few moments later. So, tanong ko po, doon sa Hebreo 12 na ating pinag-uusapan, no? Yung Hebreo chapter 12 verse 23. Nakalagay ba sa Greek yung mga terminong neoma, poletonitai, stonorano? Nakalagay ba yan sa tekstong Grego ng Hebreo? Objection, Yes, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Hindi tayo mag-impress dito about Greek and Hebrew. So, yung ano lang yung maintindihan lang natin. Yung ano lang yung maintindihan lang natin. No? Hindi naman tayo Bible scholar dito. Nakita natin yung debate nila at nagyabang pa tong isa. Nga 12 years daw siya nag-aral bilang isang pari. Ngunit nung tinanong sa isang member ng Seventh-day Adventist ay hindi naman kaya sagutin. Ang pag-aaral sa Biblia hindi lang basta binabasa, kundi binabalikan yung original manuscript, Hebreo saka Grego, kung ito ba ay kahintulad doon sa original na nakasulat. Kasi marami ngayong mga version na yung ibig sabihin iba doon sa original manuscript. Kaya ng church, no? Marami ngayon naniwala na ang iglesia ay isang simbahan. Pero kung balikan mo doon sa original manuscript na Greek, Ecclesia ang nakasulat doon. Ang ibig sabihin ay tumutukoy sa mga tao. Mabasa yan sa Roma 16 verse 5. Ang tinutukoy na iglesia, tao, hindi simbahan. Kaya kailangan talaga ang pag-aaral sa Biblia, kailangan natin balikan yung original manuscript na Greek saka Hebreo.